Depensa para sa bagong Pilipinas! So it begins. Team BBM versus Team Sara sa eleksyon. Hindi po ako nahihiya na iharap sa inyo kung hindi nais ko pong ipagmalaki sa inyo ang ating mga kandidato. Boto tayo ng diretso and let us all save the Philippines. Malakas ang mga pambato ni Pangulong Marcos sa pagkasenador. Kabilang sa alyansa para sa Bagong Pilipinas ang ilang incumbent at returning senators. Kasama rin sa slate, si Senadora Amy. Di nga lang siya umaten sa kanilang kampanya. Ang manok ni VP Sara, maloyalista ng kanilang pamilya. At habang papalapit ang halalan, lalo pa yung nadagdagan, sina Amy Marcos at Camille Villar, parehong alanganin nun sa mga survey ay last minute na inendorso ni Sara Duterte. Laban ng tama. Itama ang mali. Sa magkakaibigan, walang iwanan. At meron ding Team Pink ni dating Vice President Leni Robredo. Tumitindig ako sa harap ninyo ngayong gabi. Hindi bilang kandidato, kundi bilang kapwa nyo Pilipino. Sa kampanya, may halong saya, may mukbang, kantahan, aksyon, Walang atrasan. Laban kung laban. at drama. Sambayan ng Pilipino! Bring him home! Bring him home! At sa Davao, naging klaro kung tungkol sa amba ang eleksyong ito. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo. Laking bagay ang pagkakulong ni Tatay Digong sa naging resulta ng eleksyon. Matindi ang galit ng kanyang mga supporters. At sa araw ng botohan, the Dutertes appeared to have reasserted their unprecedented influence. Top-notcher ang long-time aide ni Digong na si Senator Bongo. Pangatlo naman si Senator Bato de la Rosa. Duterte ally Rodante Marcoleta surprised everyone by coming in at number 6. Mukhang nagbunga rin ang buzzer-beater endorsement ni VP Sara kina Amy Marcos at Camille Villar na sumabit sa top 12. Sa harin ng administrasyon, pasok ang first-time senator na si Erwin Tulfo at mga datihan na sina Lacson, Soto, Pia Cayetano at Lapid. Ang malaking sorpresa, silang dalawa. Balik Senado, sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan na halos hindi pumasok sa mga survey. Hatag daw yan ng mga tahimik lang na kabataan. In Congress, Liberal Party allies Laila de Lima and Chel Jokno both won seats at Bayan was the top party list. Kahit nakukulong, walang kahirap-hirap na nahalal sa pagka-mayor ng Davao si Digong. Ang anak na si Baste, Vice Mayor. Si Pulong, balik Kongreso. Bakit nga ba importante ang resulta ng nagdaang eleksyon? Dahil sa kanya, Kampanya pa lang, nagbibilangan na. Makuha kaya ni VP Sara ang kailangang boto para ibasura ang impeachment complaint laban sa kanya.